Isang mabiyaya at mapagpalang araw mga kapatid, kaibigan. Akin lang pong ipapahayag ang mensahe mula sa mga sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Magandang balita, Biblia. At dalangin ko sa lahat ng nakikinig at nanonood ng aking mensahe ayon sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Ang itinataas ko po dito ay si Panginoong Jesucristo, hindi po ang aking sarili, kundi yung mga nakasulat dito sa Bible o sa Biblia o sa magandang balita ng Panginoong Jesucristo. Dahil po tayo ay tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi po dito sa aking ipapahayag sa mga isinulat ng Efeso, at dalangin ko na mabuksan po ang inyong mga isipan sa pag-uunawa at maging ang mga puso sa ating pag-analyze o pag-uunawa ng ating sasabihin o papahayag ng salita ng Diyos ayon sa banal na kasulatan. Tandaan po natin, ito po ay isang full gospel at hindi po sa sarili nating mga lakas, karunungan, katalinuhan, galing, talento. Ito po ay talino ng karunungan ng Diyos. Kaya po sabi dito sa sinulat niya, basahin po natin ang ating sisimulan. Efeso chapter 2, verse 1 to 10. Nihimayin lang po natin at unawain mabuti. Patay daw po tayo dati, subalit muli tayong binuhay sa pamamagitan ni Kristo. Noong una, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod daw natin noon ang mga masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa himpapawid, si Satanas. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw magpasakop, yung ayaw maniwala sa Diyos. Yan, tinuturo ng Apostol Pablo. Dahil maraming tao ayaw magpasakop sa Diyos, mas gusto nilang sila yung masunod. Mas gusto nila yung kung ano na ang gustong gawin, ayaw magtiwala sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay. Sila Apostol Pablo, dating inuusig niya ang Iglesia ni Kristo, yung mga apostol, sila ngayon, pati nga si Stephen ay kanyang ipinapatay sa mga tao. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman o yung mga kahinaan ng ating laman, mahilig sa kung ano-anong bagay na wala namang kabuluhan at pag-iisip. Kaya't ang ating likas na kalagayan kabilang tayo sa mga taong pinapuputan ng Diyos. Dati sila kayong galit. Ngunit na ito, inihayag ba niya? Subalit, napakasagana ng habag o awa ng Diyos at napakadakila o pinakamalaki ng kanyang pag-iibig. Dahil si Kristo ay namatay, yun yung pag-iibig niya sa atin. Tayo'y binuhay. Dati kasi, patay tayo eh. Dahil lang si Adan at Eva ay nagkasala, pumasok ang kamatayan. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay padahil sa ating pagsuway. Ang unang nagsuway kasi sa kasalanan, si Eva. Binigyan siya ng Diyos na huwag kakainin ang nag-iisang puno sa gitna ng halamanan. Sinuway niya yung kanyang utos ng Diyos. Kaya ngayon, dumating si Kristo, tayo ay pinalaya doon sa kasalanan. Kaya sabi dito, dating patay dahil sa ating pagsuway, naligtas kayo. Naligtas na. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Si Kristo ang nagbayad, hindi po tayo. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya. Binuhay tayo dun sa kamatayan na yun. Kaya mayroon nang ipinangako ang Diyos sa John 3:16 na kung sino mang mananampalataya sa Kanya ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Napakalinaw po niyan, basahin po ninyo para malaman po ninyo ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Tayo, mapapalangit, kapatid. Ano pa ang dapat nating ipaliwanag dito? Biblical po nating babasahin ito at hindi na natin kailangan ng marami pang interpretasyon. 7. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon, kung pagdating ng panahon, pag tayo namatay na at muli na tayong binuhay, ay maipakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob. Yung kabutihan ng Diyos ay ipinakita niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil
Ang totoo, tayo ay impyerno na. May impyerno tayo dahil di natin kayang sundin ang kanyang kalooban. Pero inihayag ng Diyos sa panahon niyang kay Apostol Pablo. Pinahayag niya kasi si Apostol Pablo ay isang mang-uusig ng mga iglesia ni Kristo o mga mananampalataya ni Kristo, mga tagasunod ni Kristo. Pinatay pa nga niya si Stephen at nakita ni Stephen ang kaharian ng langit dahil hindi sa kanya naniniwala ito si Apostol Pablo, si Saul. Sabi ito, magandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Si Kristo ang laging bida, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya o paniniwala. At ito'y regalo, kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong mga sarili. Ngayon, kung magsisikap tayo na magaling ako magturo, magaling magturo ng Biblia kaya naligtas ka, kapatid, hindi po yun. Magaling si Kristo dahil pinatunayan niya sa krus na yung kasalanan ay kaya niyang puksain sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kailangan lang natin paniwalaan yun, kapatid. Pananampalataya lang ang kailangan kay Kristo. Kaya nga hindi sa mabubuting gawa Kaya nga sabi dito, ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya walang may pagmamalaki ang sino man. Sino magmamalaki? Pastor, mangangaral, apostol, propeta? Sino magmamalaki? Sino ang nagbayad ng kanilang sino nagbayad ng kasalanan? Sila ba? Sila ba yung namatay doon sa cross? Sila ba yung binugbog? Sila ba yung pinatay? Sila ba yung pinako sa cross? Sila ba yung dinuraan? Wala po. Si Kristo ang tumanggap ng lahat ng parusa. Ikaw, kapatid, hindi ka pa napaparusahan. Ako. Pero pinahayag na ni Kristo ang kanyang pagkamatay sa cross para lang ating paniwalaan at panampalatayaan ng kanyang kamatayan. At maliligtas ka na. At isinasama na tayo dyan sa kaluwalhatian ng langit, sa kaharian ng Diyos. Binalik na tayo sa paraiso. Hinihintay na lang natin to. Kaya kung babasahin mo yung unang Korinto 13:13, panatilihin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Dahil yung pag-asa, yan yung pag-asa na tayo ay makakarating sa kaharian ng langit o sa paraiso, na hindi na muling mamamatay, hindi na maghihirap, hindi na magdurusa, hindi na luluha. Kaya kapatid, napakaganda ng Biblia pag inyo pong inuunawa. Kaya sabi nga dito, verse 10, ito yung kasunod. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Dahil bago likhain ng Diyos ang tao, sabi sa mga ngaral 7:29, sinabi ni Haring Solomon, nilikha ng Diyos daw ang tao na mabuti, pero napakarami ng iniisip na gawing masama. Hanggang ngayon sa panahon natin, ikaw kapatid, mabuting tao ka ba? Ako, aminin ko, hindi pa rin ako mabuting tao hanggat kahit ako nag-aaral salita ng Diyos. Tinatanggap ko lang yung biyaya ng Diyos, yung regalo niya. Dahil ito yung regalo, hindi naman ito kaligtasan para sa ating mga sarili. Si Kristo po yung nagbayad. Huwag po nating tanggihan parang isang kotse. May amo ka. Dahil ikaw ay mabuting dahil ikaw ay mabuting trabahador niya, masipag, matyaga, binigyan ka ngayon ng kotse, hindi mo nababayaran, tatanggapin mo na lang. Ganyan po ang ginawa ng Diyos sa atin. Dahil nga hindi mo kayang bilhin trabahador ka lang, hindi mo kaya makabili ng ganong kalaking halaga, milyon, tas ang trabahong 550. Di sabi, nakita ng Diyos na ikaw ay masipag, matyaga, mabuti, bibigyan ka ng Diyos ng sasakyan. Ngayon, tatanggapin mo na lang, hindi mo patatanggapin yung regalo. Abay kapatid, maghunos dili ka. Ganyan po kabuti ang Diyos, binigyan niya tayo ng regalo na walang ng isang biyaya at pagpapala. Yun lamang po, at sana po ay magbigay ito ng isang halimbawa sa atin para tayo ay mabuksan
na hindi po sa sarili nating mga gawa. I've got something to show you. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo. Sana po ay magbigay po ito ng kaunting kaalaman sa inyo. God bless you po at pagpalain po kayo ng Panginoon.